Alam niyo ho ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Nason? Sino? Ang Rapi Tulfo in Action. Kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Lalong tataas yung views dito. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. Kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagba-vlog. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun eh. Baka kaya ko pa siyang higitan eh. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Yung mga public official natin, particular na po, bagitin na natin, si Senador Rapi Tulfo na isang senador at vlogger din, sabi ng iba, nakakatulong naman pala eh. Pero kung pag-uusapan natin, kumikita din pala siya ng malaki doon sa kanyang YouTube account at hindi pangkaraniwan ang kita. Kung talagang... Anong ibig mong sabihin na hindi pangkaraniwan? Malaki. Umaabot talaga ng milyon, Kong. Kaya kung interest ang ating pag-uusapan, sa pagiging isang senador, talagang parang bagang mahahati ang iyong atensyon. Kasi walang Kinikita saan? Kailangan ipaliwanag natin. Saan siya kumikita? dito po, sa kanyang account sa YouTube. Ito yung YouTube account po niya. Yung parang content niya. Yan, yung kanyang content. So, ang ibig sabihin ni Kong, Jen, posible na may pagkakataon na ang iniisip mo na ay paano kaya magiging viral itong hearing na ito? Mukhang ganun na nga nangyayari. Diba? Mukhang ganun na nga nangyayari. Usapan muna natin. Magkano ba? Magkano nga ba? Yan ba? Totoo yan? Merong basis yan? Baka mamaya hindi totoo yung pinanggalingan na yan. Dito daw po sa ating bansa, Kong, alam niyo ho ba kung sino ang highest earning YouTube channel sa Pilipinas? Nason? Sino? Ang Rapi Tulfo in Action. Ang kanya pong monthly earnings mula sa YouTube ads ay 2.8 million hanggang 45.2 million approximately sa total subscribers po na 26.1 million approximately. 2.8 million, ano to, pesos? Or 2.8 million pesos muna ito, Kong, sa Pilipinas. at from 2.8 million hanggang 45.2 million approximately. 45.2 million. Opo. Ang kanya hong kasing total subscriber ay 26.1 million approximately. Yan po, pinakikita po natin sa telebisyon. Ang kanya po namang average monthly channel views ay 277 million approximately. Ang kanya po namang total views ay 6.3 billion views approximately. Kong. So yun po ito po yun nilabas mismo doon sa YouTube. At wala namang Itong 2.8 million, from 2.8 million to 45.2 million, per month ba ito? Monthly. Monthly po. Average mo yan. Opo. Range. Nelson, kunin mo nga yung range nito. Halimbawa, i-add mo yung 2.8 plus 45.2 divided by 2 para makuha lang natin yung Ayan, range. opo. 2.8 plus 45.2 divided by 2. Opo. Magkano? Yan. 23.9. So, mari siyang kumita ng 23.9 million pesos per month. Posible po yan, Doon Kong. sa YouTube. YouTube pa lang po yan, Kong, pinag-uusapan. Sa YouTube account po niya ng Rapi Tulfo in Action. halos 24 million yung range. Yung range niya ay between 2.8. Opo. Ang pagkakalam ko dito, depende ito doon sa listening duration ng... Yes po, yung haba na pinapanood sa hanggang tao. maaring, yung haba na yon. Oo. So kaya kung kinuha yung range, maaring siyang kumita between 2.8 to 45.2 million. Yes po. Or within the range of 24 million pesos per month. Kasi kung panonoorin mo ng buo yung isang palabas niya, isang episode niya, mas malaki ang nun. Kasi maraming ads na lumalabas. Ngayon, ang magiging issue dito ngayon ay magkakaroon nga, kagaya na binabanggit natin, o tinatalakay natin ito, magkakaroon ng question. Yung
yung motive Motibo, yan, opo. ng pagtulong. Kasi mahihirapan ako ngayon kung paano ko i-draw yung line. Talaga bang taos sa puso sa loob ang pagtulong o dahil sa kinikita na about 24 million pesos a month? Well, yun ang iisipin talaga natin, Kong. Pagkatapos, pwede rin mag-suggest na kaya pala yung paraan ng kanyang pagganap ng programa na yon may pagka-cinematic. Ay, opo. May pagka-dramatic sapagkat sa aking pag-aakala, pagka-dramatic, merong dramatic effect, lalong tataas yung views dito. Ay, Palagay opo. ko. Kapag ka naging, naging viral pa yan, Kong. Opo. So dito pa lamang makikita mo na ito, hindi ko sinasabi ito, pero dito magsasuggest na po pwedeng ma-question yung motibo kung bakit ganon ang format ng programa. Oho. Di ba? Kong, dagdag ko pa, dito naman sa lumabas sa youtubers.me, lumalabas din daw po ito, Rafi Tulfo in Action net worth, 6.03 million US dollar, Kong 6.03 million US dollar hanggang 36.2 million US dollar. Ganun po kalaki, Kong, ang net worth. Sino naman ang... Ito naman po ay sa youtubers.me. Inilabas po nila. ano yung reliability nito? Itong source ng information natin. Well, ito po yung usually ay nagiging batayan ng mga kababayan natin. Net worth ito. Yes po. Oh. So ano yung range natin? 6.3 plus 36.2. Oh, Nelson. Divided by 2. Medyo 6.3 Plus... plus 36.2 divided by 2. Opo. Ilan yan? Ayan. Ay, ano mo eh. Magkano inabot? Kasi dito ko lumalabas may computation pa po eh. 21. Oho. 21 US dollars. 21 million. 21 million US dollars. Times 57. 1.2 B. So ang net worth niya, base dito, 1.2 billion. Oho. O maring Hindi maliit talaga yun. maring mating niyan yan pagdating Opo. ng araw sapagkat ang mga public officials ay merong sinasubmit na mga salin Ay, opo. Pwede nga pala. kung saan nanggagaling ang iyong pangkabuhayan, Opo. ano yung asset mo, ano yung liabilities, pagkatapos yung net worth mo, makukwenta riyan. Ay bagay ko kasi ang katwiran ata niya. Hindi, yung Rapid Tulfo in Action hindi akin yan eh. Kumbaga parang grupo ata ang may-ari. Talagay na natin. Oho. Matutukoy din natin sino-sino kayong may-ari, di ba? Pwede po. Ibig sabihin, makukwenta rin naman kahit na 10 kayo, divided by 10 kayo, di ba? Opo. Depende kung stock yan o non-stock halimbawa. May nagsasabi pa nga yan na yan ay foundation. Opo. Pero sa batas kasi dyan, pagka ikaw ay kumikita, may income ka, magbabayad ka ng tax. Ito opo, maliwanag na income ito eh. Opo. Maliban na lang kung halimbawa itong kinita niya na sa range natin, allegedly 24 million pesos a month, ito naman ay pinamimigay niya rin, Opo. dapat nating makita yon. Pagka gano'n, ay talagang foundation siya. Hindi ba? Well, tama po kayo sa bagay na yan. Ito naman ang binabanggit natin ko. Well, hindi ko lang alam kung dinidispute nila ito. Itong nilalabas mo ng YouTube o doon sa kanilang net worth. Pwede namang i-dispute, hindi ba? Opo, O di sabihin natin makita totoo. natin kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo. Ayan, opo. Kasi meron pa sila dito, yung Rapid Tulfo in Action income. Sa last 7 days daw po, 23.3 thousand US dollar in 7 days. In 30 days naman daw Ano, po, 23? opo, 23.3 thousand US dollar. 23.3K, no? In last 7 days. O di times 57, ilan yun? Opo, in 7 days. Tapos estimated earnings naman po in last 30 days, 131,000 US dollar. No? In last 90 days, 433,000 US dollars. US dollars po. 433,000. Opo, US dollars in last 90 days. Halos kalahating $1 million Opo. in the last 90 days. So times 57 divided by 3. 24.6. So yun po, mga ganun ho kalaki. So, well, ang ipinupunto lang ho natin dito sa bagay na ito, Kong,
ay yung kanyang pagtulong at ang kanyang Yung pagtulong na yon na malalambungan ngayon ng pagdududa. Talaga bang sincero yung pagtulong? O dahil sa pagtulong na yon ay kumikita rin ako ng ganito kalaking pera? Yan ang issue dyan. well, minsan po sa ating segmento, ay sa ating pagtalakay 2 weeks ago, nakita ko yung ilang thread sa mga nagsasabi sa atin, kung Dante, Jen, si Idol Rapi, maraming natutulungan yan kayo bang dalawa, may natutulungan ba kayo? Meron. Kaya lang hindi ko pinagsasabi. Hindi ako nagbablog. Opo. Pero masasabi ko, sa dami ng natutulungan ko, wala pa ako sa Kongreso. Opo. Tumutulong na ako. Ayan. Pero kagaya nga na sinasabi ko, hindi kinakailangan ipagmakaingay yon. At yung pagtulong ko, hindi kinakailangan kumita ko ng pera. Sapagkat ang pagtulong ko, legitimate. Kasi kung gusto ko lang kumita kagaya niya, di ginaya ko na lang siya. Sa akin palagay naman, kaya kong gayahin yun Baka kaya ko pa siyang higitan Pwede nga po naman Diba? po. Well, kaya yun po naman, ang sinasabi natin. Kasi iba nagagalit Kasi alam niyo naman, Kong, mantakin niyo, ang followers niya, 27 million, Kong ang kanya pong followers ng kanyang YouTube account. Ganun po kadami ang tao nagka-follow sa kanya. Sa akin kasi, Jen, sukat na maipaliwanag natin kung makatulong tayo sa pagbubukas ng isip sa kababayan natin, na ililigaw halimbawa, sa pag-aakala nila sapagkat nakakuha ng konting pagtulong halimbawa, pero sumablay naman yung tuntunin sapagkat lalong lumala yung problema ng lipunan sapagkat hindi talaga nagkakaroon ng healing process Hindi talaga siya restorative kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangang mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog hindi ba? Opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million Opo. yung naniniwala sa kanya. Noon, tungkulin din natin na kailangan nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po Diba? kayo. Well, sana maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong. Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung halimbawa, programa natin, kinukuha nila tapos... Reaction video. Ayun. Nakita ko nga, biliyak-biyak Ang nila. daming reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya, hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. So yung kumisan, mali yung kanilang title Hindi na siguro sila magkaibigan. Nga Hindi po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Okay, hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Ayun. Well, aywan ko lang po sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, ito may kinalaman sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy, at ma-discuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa, baka kaya din po niya, di ba? O bakit hindi niya talakayin nga doon sa sa kuryente? Ang problema ganito Ito personal na nangyari, at alam ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin. Yung amain sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa babaeng pamangkin. Pinamana, opo. Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, Okay.
sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary Sa DAR, sa si Conrad. Conrad Estrella. Conrad Estrella. Opo, oo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talagang pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, oo. Ngayon, after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. In-schedule siguro po. Oo, kasi nakapila siya. Opo. O tinanong namin kung saan siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya. At ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Okay, opo. Pero, igit na 1 linggo siyang nakapila. Opo. So kung sinasabi nila na hindi po dito madaling makakuha po ng ano ng slot Isang example slot lamang pa lang yun. pala, oo. Isang example lamang yun. Oho. So hindi pala siya nagano ng lupa kasi mahirap i-dramatize yun eh. Ay, opo. Oo. Mabusisi yun. Komplikado yun. Pero kapag yung awayan ng awayan ni Kulasisi at saka ni ganito, talagang yun kasi po ang magiging maraming views magiging yun, viral ito, magiging baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Oho. Ay, no. Anyway,